immunity, and mental progress in one YF Biofactors system. Advanced Intelligence Nutrition. Progress Preschool Gold. It's my choice. Isang bata sa San Jose Antique. Nakalilikha raw ng apoy sa tuwing sasambitin niya ang salitang sunog. Wala namang maibigay na paliwanag ang ina ng bata at maging ang mga eksperto sa hiwagang bumabalot umano sa bata. Narito po ang report. Sentro ng atensyon ngayon ang kubong ito sa San Jose Antique. May apoy raw kasing lumilitaw rito tuwing babanggitin daw ng batang itinago natin sa pangalang MM ang salitang sunog. Kahit ang ina ni MM, hindi raw maipaliwanag ang animoy bumabalot na hiwaga sa anak. Apad na, oo. Ay sa tunga ang umpisa, wala man sila nga sa higad. Wala. Ay ang iya sa to tinigang luto na mo, ay nakalayo, ay man ako katutod. Ay naman kalayo. Nakibot lang ka mo. Natingala gani sa may kalayo. Ya, tapos ya may kalayo ang atop. Ay di, nagkuha ko isang balding may tubig. Sa litratong itong kuha ng isang pulis na bumisita sa bahay ng mag-ina, makikitang isang biskwit na nasusunog. Kwento ng pulis, siya raw mismo ang nag-abot nito sa bata nang bigla itong magliyab. Nang bisitahin si MM ng GMA News, itinuro niya ang kahuhubad pa lang ng damit, sabay sambit ng salitang sunog. Ano ka ba? Pero hindi naman nakuna ng video ng aming team ang aktwal na pagsisimula ng pagkasunog ng damit sa loob ng bahay. Ayon kay San Jose Mayor Ronnie Molina, ipinasuri na raw si MM sa isang psychiatrist at iba pang espesyalista pero wala pang paliwanag ngayon sa umano'y pangyayari. Maayos naman ang lagay ni MM at tumigil na umanong bigla ang pagsiklab ng apoy sa kanilang bahay. Bagamat natatampok sa mga kwento at pelikula, wala pang siyentipikong ebidensya ang pyrokinesis o ang kakayanan ng tao na gumawa ng apoy sa pamamagitan lang ng isip. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting. Samantala, dinalaw po ng GMA News ang bagong kulungan ni dating Ilocos Sur Representative Ronald Singson sa Hong Kong. Wala raw special treatment sa Tung Tao Correctional Institution kahit pa isang dating opisyal ang nakakulong. Narito ang report ni GMA News stringer Azon Cañete. Pupunta pa lang sa Tung Tao Correctional Institution sa Hong Kong kung saan inilipat si dating Congressman Ronald Singson, dama ko na ang sariwang hangin. Ang lugar na ito kasi napapaligiran ng dagat at bundok at ituturing na tourist spot. Malayo sa itsura ng Lai Chico Correctional Colon kung saan 40 araw na nakulong si Singson. Nang marating ko ang kulungan, makalilipas ang 30 minutong biyahe mula sa sentro ng Hong Kong. May higpit na seguridad ang sumalubong sa akin. Sa labas pa lang, nakapaskil na sa pader ang mga batas na ipinatupad sa preso. Maya-maya pa, binawalan na akong kumuha ng video. Pero pagtiyak sa akin ni Father Emily, isang pari na nangalaga o nagka-counsel sa mga Pilipinong nakakulong sa buong Hong Kong, maayos naman daw ang lagay ng mga nakakulong sa Tung Tao Correctional. Mayroon pang araw lugar dito para makapag-exercise at library para sa gustong magbasa. Kumikita din daw ang mga inmates dito mula sa pananahi at paglalaba. Yun nga lang, sabi ni Father Emil, wala raw dito masasarap na pagkain na malamang ay nakasanayan ni Simpson na galing sa may kayang pamilya. Bawal din siyang dalhan ng pagkain kahit ng mga dalaw. Meron mo bang special treatment dito? Wala po. It's fair ang pag-touring sa lahat ng ating mga inmates dito. Walang special treatment because of your status in society. Sabi ni Father Emil, posibleng dalawin daw niya ang dating kongresista na sinentensyahan ng 18 buwang pagkakakulong dahil sa drug trafficking. Given a chance, and as far as I know that he's a Catholic and he has faith, I would be if I have the chance to visit him, I would be willing to go and visit him. Mula dito sa Hong Kong para sa unang balita, Azon Cañete reporting. Pinangalanan na ng New Zealand Police ang isa pang Pinoy na nasawi sa lindol sa Christchurch, New Zealand. Siya ay si Joel Francisco, 26 na taong gulang at taga Cavite. Kabilang po siya sa 11 Pinoy na na-trap sa gumuong CTV building. Nauna ng pinangalanan ng New Zealand Police si Ivy Jane Cabonilas kahapon. Ayon sa mga kaanak ni Ivy Jane,
unti-unti na nilang natatanggap ang sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Hiling lang daw sana nila na maiuwi na ang labi nito sa lalong madaling panahon. Hindi bababa sa 21 patay sa magnitude 5.8 na lindol sa China. 174 naman ang naiulat na nasaktan. Sa lakas ng lindol, maraming bahay at gusali ang gumuho na nagdulot ng malawakang blackout. Sa ngayon, mahigit 400 sundalo na ang ipinadala para tumulong sa rescue operation. 3 aftershock ang naitala matapos ang lindol. Ayon kay DFA spokesman Ed Malaya, ligtas naman ang mahigit 100 Pilipino na nasa bahagi ng Yunnan. Batay po yan sa report ng ating konsulado doon. Sa China pa rin, ocean liner na Queen Elizabeth dumaong na sa Hong Kong Harbor. Bahagi ito ng kauna-unahang around-the-world voyage ng barko. Enero nang umalis ng Southampton sa United Kingdom ang Queen Elizabeth liner. At bago dumaong sa Hong Kong, nakapunta na ito sa ilang bahagi ng Amerika, Aruba, Costa Rica, Mexico, Samoa, Fiji, New Zealand, Australia at Indonesia. Sunod naman itong maglalakbay patungong Southeast Asia, India at Middle East bago bumalik sa UK. Kambal na panda kinagigiliwan sa isang zoo sa Spain. Sila po ang 6 na buwang gulang na sina Po at Dede. Pinangalanan sila sa pamamagitan ng botohan ng mga bata sa China at Spain. Sina Po at Dede ang unang Chinese panda twins na isinilang sa pamamagitan ng artificial insemination sa labas ng China. Sa ngayon, nananatili muna ang dalawa sa Panda House. Pero may plano ang pamunuan ng zoo na ilipat sila sa mas malaking lugar para malaya silang makakakilos. Balik tayo sa Pilipinas. Alliance of Concerned Transport Operators o ACTO mag-ahain ng petisyon para sa dagdag pasahe sa LTFRB ngayong araw. 1.50 fare hike ang hilingin ng grupo. Kung aprobahan, magiging 9.50 na ang minimum fare sa mga pampaserong jeep. Ay sa grupo, hindi raw kayang pasanin ng mga jeepney driver at operator ang sunod-sunod na dagdag presyo sa produktong petrolyo. Kagnay po ng balita kayo, makasama natin live sa studio Ginoong Efren De Luna, presidente ng ACTO. Efren, good morning. Magandang umaga po naman, kaigan. 150 yung inyo pong hinihingi ngayon sa LTFRB. Anong dahilan po naman ngayon? Number 1 ay nakita naman natin na tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng langis at halos may mga susunod pa. Ngayon ay halos 45-35 na ang halaga ng presyo ng diesel. Opo. Kaya halos hindi na makaya ng ating mga driver at lalo ngayon nalalapit na yung bakasyon. Okay, sabi ng gobyerno, handa sila magbigay daw ng subsidiya sa public transport sector para hindi raw kayo mabigatan. Marami na kami naging dialogue at bilang katunayan ay nagkaroon kami ng mga sunod-sunod na pagpulong sa Department of Energy. At mismo nga binabanggit at hinahanapan nga ng solusyon. Kaya lang ay mismo nga inaamin ng Board of Energy na wala silang kapangyarihan para magtanong o bigyan ng tinatawag natin ng suporta ang sambayan ng Pilipino dahil ang sinasabi nila ay sila ay nakatali doon sa batas ng All the Regulation Law. Okay. Yung provisional increase. Kasi baka matagalan pa sa hearing itong hinihingi yung fair increase. Hindi ba kayo hingi ng provisional increase na naman? Number 1 po ay kaya kami ay nagplano ng 150. Dahil alam po naman natin na may kulang pa rin sila doon sa binigay namin provisional rollback ng mga nakalipas na taon. Opo. At meron pa po silang 50 centavos. Opo. Kaya ang ginawa po natin, ang gagawin natin sa petition, ay kaya hanggang hindi hilingan ay ibigay muna yung 50 centavos para naman magkaroon man lamang ng kaunting karagdagan yung hanay ng transport sector. May naka-schedule ba tayong tigil pasada ka, friend? Makikita po natin yan, conforme po doon sa sitwasyon ng LTFRB dahil sa nakikita nga po natin na medyo bias na yung hindi pa nga ho kami